Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong maulan na gabi mga lodi. Grabe ang ulan sa labas, grabe yung hangin. Ang lakas ng hangin mga lods, no? Kanina na malengke ako, grabe yung lakas ng hangin mga lodi, grabe, no? So ingat kayo Sabi nga, ano na kayo nung NDRRMC, nagulat ako dun eh. Dudut. Sa cellphone, kala ko The Purge na eh. No, meron ulit Kanina yung cellphone yun? Cellphone ko yan? Hindi. Meron ulit. Sa kibos naman. Meron ulit mga lodi, no? Yan, akala ko The Purge na mga idol eh. So, mag-update tayo ngayon, mga lods, no? Sa hours natin, medyo nagkaroon tayo ng bouncing, no? Nagkaroon tayo ng recovery. Pero kanina, ano na yan red. So, ano lang tayo? Up down ng maliliit na moment, no, mga idol. Kaya nga itong chart natin, ayan, kita nyo. Diba? Bumaba, tumaas, bumaba. Sakto, mga idol, dun sa ating yung ginuhit natin kanina na pa-triangle, di ba? Yung pa-triangle na ginawa ko, parang sakto siya, di ba? Sabi ko nga, gaganon yan, gaganon, Ay, sorry. Gaganto siya. Gaganyan. Basta maglalaro siya dyan. Pwede siyang mag-up down dyan, ganyan. Di ba? Tapos alilipad. Pero kung titignan mo, ilang beses niya pangatlong beses na ako kinabahan, mga idol, no? Una, ito. Pangalawa, ito. Pangatlo, ito. So, sana magtumama yung ating ginagawang ganun. Yung ginuguhit natin. No, kanina pa tayo kinakabahan dyan, mga idol, no? Sana mag-abutin, mga lodi. Pero grabe, kanina nanonood ako ng balita, grabe na yung lakas ng alon dun sa may saan ba yun? Nakalimutan ko. Tapos, yung lakas ng hangin ni Uwan, grabe din, mga idol, no? So, mag-ingat kayo palagi, mga idol, sa inyo dyan. Lalong-lalo na yung mga nasa tabing dagat. Naku, magsilikas na kayo. Huwag nyo nang hintayin yung lumakas pa at mahirap na kayong isave kapag mataas na yung baha. Tapos dito naman sa Metro Manila, mag-uumpisa daw yung lakas ng hangin at yung talagang malakas na ulan, mga 8 to 9 p.m. sa Metro Manila daw, mga lodi 8 to 9 p.m. hanggang umaga na daw yun. No? So dito nga sa Caloocan, hanggang Martes na yung yung walang pasok sa school public and private Sa inyo ba, mga lodi? Comment nyo nga dyan kung may pasok na kayo sa Martes. Dito kasi hanggang Martes wala So grabe, so mag-news na tayo. Eto na. Grabe, kung kailang malakas ulan, ang ganda ng post dito ni Robert Kiyosaki. Crush is coming daw, mga idol. Why am I buying, not selling? Kahit na bumaba daw. My target price for gold is 27,000. I got this price from friend Jim Richards and I own 2 gold mines. Grabe, sana all may gold mines, no? I began buying gold in 1971, the year Nixon took gold from the US dollar. Nixon violated So, pero ito lang, marami nagpo-post nito o nagre-repost nito na crush is coming. Ayan ang pinost ni Robert Kiyosaki. Pero sinabi niya rito, gold. No, hanapin natin yung sa crypto. I own silver mines and I know new silver is scarce. So, ito, Ethereum, $60. I got this. Kumbaga, binili niya na $60. So, ito yung sinasabi niya. The crush has been coming for 15 years according to you. Top grifter of all time. So, parang walang naniniwala sa kanya kahit may sinasabi niya yan. Mga idol, no? Kasi ito naman. Breaking, Satoshi Era Whale. Ito ba yung reason kung ba't nag-crash, mga idol? Satoshi Era Whale just sold all his Bitcoin. After 15 years of holding, he dumped 11,000 BTC worth over $1.3 billion. Is this the start of a major sell-off? Grabe. May nag-comment dito. Not true, bro. He only moved the coins, not sold them all. So ayun pala, buti na lang may mga nagbe-verified. So ibig sabihin, hindi naman daw binenta, minove niya lang. Siguro tinago niya sa isang wallet, di ba? Mas bullish yun, di yun bearish, di ba? Ibig sabihin, tinatago niya. Kasi ito naman, Coinbase says that crash was a reset, not a top, no? So, ako, mga lodi, marami kasi nagko-call ngayon ng crash tulad niya ni ni Robert Kiyosaki,
no? At yung iba pang mga content creator, marami nagsasabi na crash is coming and kumbaga bearish na, hindi na bullish. The October wipeout was one of the largest liquidation event in recent crypto history, but the underlying trends hasn't broken. Leverage got flushed, but fundamentals didn't change. Capital didn't leave the ecosystem and instead it rotated. Where it's going now, EBM chains, RWAs o yung ating real world asset, yield protocols. This isn't what the end of a cycle look like. It looks more like the base building phase before the next leg up. So dito ako naniniwala din na mas itong pag-drop ng market, ito yung magiging foundation para lumipad tayo. Ganun yun sa akin mga idol, no? Bitcoin 5 bold prediction. Ito si Plancy mga lodi. Dati nag-predict siya. Sabi niya dati, if Trump wins, Bitcoin will be 100,000 by the end of 2024, which is nangyari. Mga idol, no? Nangyari yung prediction niya. So ngayon, nag-predict na naman siya, mga idol. 5 na yung prediction niya. Pero not financial advice to. Bitcoin will never go below 70,000. Yun yung isa niyang, number 1 niyang prediction. Number 2, 2026 yearly candle will be close green. So, ibig sabihin, magiging positive daw yung 2026 natin. January 1, 2026 equals 130K to 150K Bitcoin. Siguro ayun yan mga idol, hindi niya nalalagay yung Bitcoin. So, January 1 daw, pwedeng mataas na yung Bitcoin, pwedeng 130 to 150. We will see 200K Bitcoin in 2026. So, ibig sabihin, kung pumasok, kung hindi man kung maarok man ng Bitcoin yung all-time high niya ngayong 2025, magtutuloy-tuloy daw yun hanggang 2026 at aabot pa ng 200K. Yan yung sabi niya. Everyone who sold in quarter 4 ng 2025 will FOMO back in quarter 1 ng 2026. So kapag ikaw daw, nagbenta ka ng quarter 4 ng 2025, mapupomo ka sa quarter 1 ng 2026. Kumbaga, yung mga binenta mo, bibili ka pa rin. So mas maganda sa quarter 1 ka na raw bumili, ay magbenta. Once they realize the 4-year cycle narrative is over. So ayan, kumbaga marami nang nagsasabi nito na tapos na daw yung 4-year cycle. Kumbaga wala nang cycle. Bago na daw mga idol, no? So ako, sabi ko nga sa inyo, dito naman medyo hindi ako sang-ayon ako kasi sa 4-year cycle pa rin. Pero kung totoo to, syempre mag-a-adjust tayo, ganun lang yun mga lods eh. Pero sa ngayon, bumabase pa rin ako sa 4-year cycle. Tapos, galing, napindot ko, buzzer beater. Sabi dito ni Trump, I will sign crypto legislation, mga lodi, no? He says the new market structure bill will grow the industry more than people ever thought possible, mga lodi, no? So talagang pinag-isipan nila yan. Pero unang-una, dapat talaga, ayun nga, na mag-reopen na yung government. At eto na yun. Sabi dito mga idol, breaking. Senate may vote today to end the longest US government shutdown. A test vote could come as early as Sunday afternoon. No, ano ba ngayon? May Sunday na ngayon, di ba? So baka mamaya to bukas ng umaga. Sunday afternoon on a revamped spending bill to restore funding. So grabe. So hanggang Monday sa atin, Monday Monday pwede na daw. Mga lods, no? Grok, true, sabi dito. Sumagot ba si Grok? Yes. Oy, nako, grabe. Totoo daw to. Mga idol, no? Hooray, hooray, hooray. Yes, reports from sources like Fox News confirm the Senate could hold a test vote as early as this afternoon on a Republican spending bill to end the shutdown and fund agencies through late January. The current shutdown has surpassed 35 days, making it the longest in U.S. history. Passage remains uncertain amid ongoing partisan talks. So ibig sabihin may chance na mag-end yung shutdown bukas, no? Bukas mga idol. So good news to. Sana hindi abutin yung aking, pero medyo kinakabahan ako dito eh. Pero sana tama yung prediction natin o yung TA natin dito mga lodi at di na tayo abutin. Pero kung sakaling abutin man tayo, maghahanap agad ako ng position dyan.
mga lods, no? Ayun yung plano ko. Tapos, ito na. Next week schedule is insane. So, ito yung next week natin, mga Lodi. Monday, start na bukas ng ating bagong week, mga Lods. Monday, so ito na. Nilagay niya na agad, no? US government shutdown ends. O, di ba? Tuesday, FOMC confirms next rate cut. Ano ba meron sa Tuesday, mga Lods? Sige nga natin. Mukhang hindi ko na tinitignan yung calendar, eh. Sige, check natin. Wala naman yung Tuesday, O, CPI magkakaroon tayo Thursday, tsaka PPI ng Friday, no? Pero Tuesday wala. Pero sabi dito, mako-confirm daw, baka may magsasalita si Jerome, ewan natin. Wednesday naman, Fed prints 1.5 trillion. O, ito daw yun, yung magpiprint na sila ng money. Thursday naman, CPI data report. So, ayun nga, nakita natin. Friday, crypto legalization bill sign. Nako, giga bullish for Bitcoin and crypto. Oh my goodness gracious, mga Lodi. The lineups pure fuel. Macro tailwinds like that can ignite a full market breakout. Just went all in because I trust your psychic abilities. Grabe to, mga Lods, no? So, make sure na may bodega kayo at huwag kayong susuko, mga idol, no? Kapit lang, mga idol, dahil eto nga, mga Lodi, kaya nandito to, mga idol, kasi ang sinabi niya rito sa caption niya, the last time the US government reopened after a shutdown, Bitcoin made a 5-month rally surging by over 300%. So dito yung nag-open, no? Yung government, mga Lodi. Pero tignan nyo don't get me wrong kasi ang mangyayari pagka-open dito, nag-drop pa siya ng konti. Nakita nyo yan? Oh, nag-drop pa siya ng konti bago, tas nagkaroon pa ng consolidation dito. 'Di ba? Nagkaroon pa ng consolidation bago nagumpisang umangat, consolidation umangat, bumagsak, consolidation, lipad. So, ilang buwan 'yan? O, January, tapos February, o March. So, buwan na, weeks or days to, mga idol, no? Ito yung pwede nyo, kunyari, na-reopen bukas, mga idol, no? Huwag nyo asahan na lilipad agad. Kasi dito, nung na-reopen, bumagsak pa siya ng konti, mga idol, Saka nag-conso, tapos saka nag-pump. Conso, pump, bagsak, di ba? So, history lang to, mga idol, no? Binabasihan lang nila yung history. Pero kasi, kung aasahan nyo yung good news bukas, tas yung isang week, sabi nga nila, ang ganda nung buong linggo natin. Pero, pag nangyari, hindi gumalaw yung market, mas bumaba pa. Nako, mas lalong marami shake out doon. Pero dito na nga sa history, kita nyo, nung pagka-reopen, bumagsak pa, nag-conso ng ilang linggo siguro to. O, tapos saka umangat, umangat, bumagsak, conso ng pataas. So, ang mangyayari lang yan, sa zoom out mo lang makikita yan sa big time frame. Pero sa small time frame, hindi mo makikita yon, mga Lodi. Kasi ito, big time frame to, January to, June, July. O, isipin nyo, 5 months to, hindi to isang linggo lang o isang araw, yung candle na to, mga idol, no? So, nagigets nyo ba? Asahan nyo na once na ma-reopen yung market, baka makaramdam pa rin tayo ng volatility bago tayo lumipad. Ayun yung sa akin dito, no? Kasi baka mamaya sabihin nyo, kala ko ba, Kuya Jeblo, pagka-reopen, lilipad na. O, kaya na-reopen na nung isang araw, ba't ngayon wala pa rin, bagsak pa rin, dami na na-shakeout. Dito yan, mga Lodi, no? Makikita nyo naman, di ba? So, ayun, di ba? Alam nyo na, ha? Breaking news, Vietnam, MB Bank, yung military bank, mga idol, a national bank announced they will utilize XRP for cross-border payment across Asia starting Q1 din to. Mga idol, naku, mukhang na-adjust talaga yung mukhang na-adjust talaga yung bull market, mga idol. Hindi ko sure kung yung time frame ko tama pa. No? Nakakabahan ako. No, baka ang iniisip ko kasi mag-early take profit ako or ma-late ako ng take profit. Ganun yung iniisip ko, mga Lods, no? Walang perfect na trader, tandaan yan, ha. Kaya wag niyo akong gayahin. Wag sarili kayo, mga Lodi, kasi pag ako nagkamali, baka sihin niyo ako dahil ginahin niyo ako, ha. Sa ngayon nga lang, di ba? Kung tinitignan natin, ang dami ng hindi nangyari sa history. Yung October naging hindi October, di ba? So, grabe. Ano kaya mangyayari sa
Sabi dito ni Munlambo, kasi merong nag-post, mga Lodi, sabi dito ni Mert, XRP really is the most incredible scam of the decade. Almost 2x higher than Solana, 10x higher than Hyperliquid, and 13x higher than SEC. Crazy technology, sabi dito. So parang sinasabi nila na scam yung XRP. So sabi dito ni Munlambo, these people can't stop talking about XRP. They truly suffer from the affliction known as XRP derangement syndrome. It's not like our community is goading these people. Kumbaga wala namang umaaway sa kanila. Hindi naman sila inaaway ng XRP army. Pero hindi nila matiis na mag-post ng bad sa XRP, no? That can't help but spew syllables out of their face holes about it. They're threatened. That's why. So kumbaga natatakot daw sila sa XRP. Kaya post sila ng post tungkol sa scam daw yung XRP, ganito ganyan, di ba? So ito, think of this for a moment, sabi dito. Natatandaan niyo yung tweet nito ni Jack si Jack Dorsey pala. Sino ba to? Basta yan yung founder ng Twitter bago nabili ni Elon Musk. Ayan yan. Sabi dito, think of this for a moment. This could be a November to remember. Uy, grabe yun. Verse yun. Spot XRP ETF approved. ISO 222 Big Bang cut over. Ripple Bank Charter approved. Ripple get paid skinny master account. US government interest rate cuts. US shutdown ends. Clarity Act market infrastructure bill passes. Imagine all of these things happening this month or by the end of the year. 7 weeks and 4 days. Grabe. 7 weeks na lang mga idol. Yung patatapos na yung 2025. Pero ang dami nagsasabi na hindi matatapos ang 2025 nang walang nangyayaring mabigat. Di ba? So grabe to mga idol. In 2017 mga Lodi, when XRP was 0.006, $3 plus XRP seemed like an impossible. Kumbaga, posible yan. Magtawag $3. Ayun yung inisip nila. It hits $3 in 2018. In 2023, people thought XRP was dead kasi nga nagkaroon ng kaso. In November 2024, went from 0.5 to 2.6 in a month. As of it right now, sits at sa $2 plus. $10 to $20 is absolutely in reach. But $100 is an impossibility. Just remember how far we have come since 2017. So, ganun din naman sa Bitcoin, mga idol. Nakapagtaka nga kapag yung mga sikat na tao nagsasabi sa Bitcoin na magiging $1 million ang Bitcoin, nagkakaroon siya ng a trillion market cap, ganito, ganyan. Naniniwala agad sila kasi Bitcoin yun. Oh, tama, magiging 1 million yan. Pero kapag si XRP, sinabi mo na, uy, magwa $100 lang. Parang galit na agad sila. Di totoo yan, di mangyayari yan, ganito, di ba? Ang kulit nang nangyayari, mga idol, no? If XRP, kasi nga ito nangyari, no? Kumbaga, pag marirepeat niya yung nangyari ng mga nakaraang cycle, sabi dito, if XRP repeats the 2017-2018 run, we will have a 1,700 XRP. 1,600 pala, sorry. 1,697 to 0.27 to be exact, sabi niyang ganun. Always take profits at a different intervals. A negative macro event is always right around the corner, especially knowing that Trump and XRP are a threat to them. Oh, ayan mga Lodi. Kasi parang kinalkulay ulit May nagtanong, anong mangyayari kapag yung run ng 2017 sa XRP maulit-ulit ngayong 2025. So, sinasabi nila maging 1,700 daw yung presyo ng XRP, which is ako mga idol sabi ko nga mag 100 muna siya o mag 30 kasi nga ako wala nga akong 2 digits nga lang yun sa akin mga idol, happy na ako sabi ko doon lang tayo sa practical di ba? Kaya lang kasi pagdating sa crypto lang practical walang imposible bigla nagkakaroon ng himala Pero syempre, para di ka masaktan, huwag ka masyadong mag-expect, di ba? Ganun lang yun. Ako nga, sabi ko nga, 11 to 30 USDT. Sobrang na ako nun, mga Lodi, happy na ako nun. Mga idol, at syempre, magbubudega na lang ako pagka ganun ulit. Pero ngayon,
Marami silang prediction, nangyayari naman yan, lalo na pag bull market. So, yan na lang natin sila mag-predict ng kanilang mga gusto, mga idol, no? So, ayan, magbabas tayo ng comment nyo. Mga lude. 50%. So, let's go, mga idol, no? Basa tayo. Check natin. Si Runwel Liamos. Ayan pala. Si Runwel Liamos pala to. Kala ko Ramos. Liamos pala yon. Paldo talaga yan, boss. Sabi niya, Meow, si kamukha ni David Schwartz si Daira. Matanda na siguro. Siguro ayun yung batang David Schwartz. Grabe ka naman, idol Meow si. Gaming page, dami ka palang bala dyan, Boss Jeb. Ako nalagas na, sabi niya. Si Ingit Yugami, noon na gaming page, nung sumikat si Sachi Coin, may gumaya, Pechi Coin naman, mga nag-invest, mga Pinoy. Meron pa nakita ko nag-invest na siya 20k. Noon nag-dip, motivated siya na to the moon daw by the dip. Ngayon nag-announce yung Deb ng nag-relaunch project yung Pechi. Aray ko talaga. Ayun lang, mga idol, no. Alam niyo na sumikat yung Axie. Halos lahat ng Pinoy gusto ng XLP ganyan. Yung ibang mga matagal ng content creator ng crypto, parang minsan nga lang nila narinig yung SLP. Ano yun? Ano yung SLP? Tatandaan ko yun, mga lods, parang gusto pa rin nila Bitcoin pa rin, Ethereum pa rin, ganun. Si Eman Velasco, hold na lang forever hanggang magka-widespread adoption. Ayoko na magmarunong sa charts. Sa long term naman talaga ang pera. Tama yan, idol. Si Disley, shoutout sa'yo. Sailor, buy now, newbie me. Walang pambili. Si Alexander Sala, shoutout sa'yo. Junil Nael. Si Pete Pelizardo, keep safe po everyone. Still watching pa rin, Boss Jebo. Ayan, lagi kayo mag-ingat lalo na ngayon, mga idol. Nagmamind ka rin po ba ng Midnight Idol? Hindi po. Wala po akong may na Midnight at wala rin po akong Cardano. Binenta ko na Sorry. Ayan. Jaymon Diesta. Sana lumipad na kahit 5x. So, ayan. Sana nga. Share ko lang TV. Bear market na ngayon. Sa Lunes, bull market na. Ayan. Lisa Yongson Idol. Shoutout sa'yo always yan. TikTok best. Shoutout Boss Jeda. From South Korea, si LD. Oy, shoutout sa'yo, LD. Ingat ka dyan lagi, idol, Pag si Kramer nagsabi hindi 100% kabaliktaran, tama ka dyan. Grabe ang hype nila sa Bitcoin. Kawawa talaga mga newbie ginagawang liquidity exit. Boss, si MG Gaming yun. Boss, meron ba physical store yung cold wallet sa Pilipinas? Meron po. Doon po ako bumili sa Crypto Bilis. Kaya ako nagtanong sa kanila kung meron silang link at kung nagdi-deliver sila nationwide. So, sabi ng Crypto Bilis, sige, Jeblo, ayan yung link namin. Nagdi-deliver kami nationwide. Pwede mo yung, andyan yung link natin sa baba. Yung link nila pala. Kung gusto nyo umorder. Pero kung gusto nyo tignan, pumunta doon, andun din yung address. Hanapin nyo na lang. Sa link nung yung store. Ingat kayo dyan, Boss Idol. Shoutout Boss Idol, Viking Saturn, XRP Army Holding. Ayan, si Gilbert Reguindin. Shoutout sa'yo, Idol. Si Lance Hendricks. Nag-post si Jim Cramer, hindi daw aabot ng $10 ang XRP ngayon 2025. Kaya all in na kayo, mga boss. Nag-post ba siya? Baka gawa-gawa lang yan, Yung iba kasi nag-aano sila ng post ni Jim Cramer pero hindi naman pinost, mga lods, Ingat sa ating lahat, mga kababayan. Si John Robert Damdam, shoutout sa'yo. Nakakaurat na talaga si XRP pero tiyaga lang. Kung yung ibang mas matagal na, di pa rin bumibitaw. Tayo pa kaya na 1 year or more pa lang nag-invest sa XRP. Thank you sa'yo, Boss Jeb. Wala akong pinagsihan kay XRP. Ayan, shoutout sa'yo, John Robert Damdam. Si Claby, shoutout sa'yo. Stay safe, mga idol, tropa, kababayan. Kabahag, ingat at sumunod sa evacuation notice sa mga nasa danger area. Gold coins ba yun, idol, or gold plated lang yung mga Pi coin sa video or yung chocolate coin? Hindi, gold, lang yun, tubog lang yun, mga idol, no? Meron akong ganun, kinakumupas na
Pwede din gawin ni market maker na kunin yung another 50% bago mag-pump. Pwede rin. Pwedeng AI si Satoshi, pwede rin alien si Satoshi. Pwede rin na initials lang ang ng mga taong involved yung Satoshi Nakamoto. Hindi natin alam kung sino si Satoshi. Weather news mamaya kung walang mahanap na crypto news idol. Hindi. Okay naman, meron naman kahit papaano. So, misteryo talaga yan kung sino si Satoshi. Meron na ano yan eh. Meron na documentation yan eh sa YouTube. Ang dami na eh. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Art and Crafts pala, sorry idol, no. Tuloy-tuloy na bullish yung ISO coins load pag approve na lahat yung ETF at regulated na yung DeFi 2026. Mararamdaman yung tuloy-tuloy na up ng mga ISO compliance coins. All in, as Brad confidently said sa post niya. Based sa business world, need ng grand opening paghanda na ang lahat ng institution to adopt a new era of world finance. Jake Laber said, pag ma-approve lahat ng ETF at live na ito, dito na makikita yung price appreciation. Tiis lang mga idol. Pahinugin ng maayos tsaka magpitas-pitas. O, ayan, tama yung sinabi ni Art and Crafts, mga idol na. Phil Habis, shoutout sa iyo, idol. Jemar De La Cruz, shoutout sa iyo. SEC yun. SEC ba yun? Yung e-cash pala. No, hindi pala yun yung sinasabi ni Boss Robo, no? Sorry, mali ako. Ayan, sabi ni Ian Lopez, Dexon's Channel, shoutout sa iyo. Jason Abila, alin ba magandang basihan ng pagtingin ng crypto bubble? Kahit ano. Pwede naman yan, pwede naman day, pwede naman hours, mga lodi. Kumbaga sinuzoom out mo lang paunti-unti yan, mga idol. Ganun lang naman yan. Ano naman yan, okay lang yan. Ano na yung day natin? So ngayon medyo green eh. Asan si nawala ni idol natin. Ayan, 0.4%. Ayan, grabe. Sana matupad yung triangle nito, mga idol, no. Sana tayo. Si Bibo, si Jason Abilene. Bibo, sana all may 170k pesos, sabi ni idol. Wala na, 6 na lang yung coins ko. Tsaka wala, lang talaga yan eh. Wala. Ito yung mga actually, yung mga tigto 20 ko lang dati, 'di ba? Sabi ko nga nang bumili, 'di ba, bumili tayo ng racket. So naubos yung asset ko doon. So ang ginawa ko, bumili ako ng XRP and then nag-iwan ako ng mga tigto 20k, no? Ayan, ngayon medyo lumipad kasi sila nakaraan eh. Ayan, medyo panalo naman. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, yung 54 USDT ko dito, pang trade ko yan, no? Pang trade natin yan. So, pero kasi may naiwan pa naman ako ditong 41. Kunin ko na nga para ihahabol natin ni Peber, no? Pwede yun eh. Ayan, pagsamahin na natin sila. So, 96. Pero ang margin natin dito 96 din eh. Ayan, 96 din. So, pero once na tumama na yung ating tamaan na yung ating lock profit, 96 plus ano yan? $96 ito plus $89. So, almost 200 plus 96. So, 300, almost 300 pala, no? Almost 300 USDT. Ganun yung pwede nating ipang trade pa, mga lodi. Nagumpisa lang yan sa 122 nung nakaraan, di ba? Sininan dito. Nakita niyo yun, di ba? So, ngayon, ayan na, no? So, check natin. E-cash yung hawak ni Boss Robo. Yung SEC, yun, dati pa yun, sinabi niya. Si Basura man. Si Damong Ligaw, si Oso Chismoso ba yung sinasabi mo, sir? Saan ko sinasabi? Na ano ba yun, mga lodi? Kalimutan ko na sinabi ko kanina eh. Grabe yung Axie Days pa lang nandyan na. Pero yung yun lang, pag TGE, dami nag-dump. Yun nga mga lodi. Dito sa Mindanao, malakas na din ang ulan, no? Pero mas less yung ulan sa Mindanao, no? Mas babayuhin talaga yung Visayas tsaka Luzon eh. Mga lodi. Sana humina before Pangasinan, sabi ni Elmer. Sana nga, idol, no? Pagpakita ng coin solid, boss. Nagpakita. Hindi ko kasi napigilan kanina, mali.
Dapat nandito lang yan eh. Oh. Kaya lang kasi nandito siya kanina. So paglipat ko, next ko pa. Sobrang excited ko. Ayun na yan. Wala na, nakita nyo na. So bahala kayo sa buhay nyo. Hindi sa may BitGet. Jun Abendaño, shoutout sa'yo. Si Quantum Epics, shoutout sa'yo. Lods, na-news nyo ba yung sa Japan nag-announce sila ng stablecoin? Medyo matagal na yun, idol eh. Ngayon, ang trending sa Japan is yung earthquake. Ayan. Meron ngayon eh. No? Ba't may S? Meron ngayon mga idol, tumama kanina. Ayan, 3 hours ago. A magnitude 6.2 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at 17:03 local time on November 9. The epicenter was 112 kilometers east of Miyako. Tsunami evaluation is in progress. Alerts may follow for coastal areas in Japan. So, nag-announce sila ng tsunami, mga lods, no? Ayan, 1 hour ago, pray for Japan, no? Ayun yung trending sa kanila ngayon. So, ito yung inaabang. Grabe. Ay, hindi. July 30 pa pala to. Kala ko ngayon lang, eh. Ito yung ngayon, no? Ayan, 1 hour ago. So, nag-announce sila ng tsunami ngayon. Ayun yung pinaka-trending ngayon sa Japan. Yung stablecoin, medyo matagal ko na ata na ano yun, eh. Na news. Si Ibo Fabian Santos Jandel, shoutout sa iyo, Hunter. Si Hunter, tingin ko boss, Jeb, baka mga January pa o February yung bull run. Possible shakeout muna ulit sa mga weak hands bago siya lumipad. Pwede naman yan, idol, no? Sela Bila, shoutout sa iyo. Oh boss, always watching, ingat tayo lahat, XRP. Elmer TV, ayan, Books, baka isang bagsak pa loads bago tayo aangat, sabi ni Idol Books. King Shangsheng, shoutout sa iyo. Engineer Lloyd Cortez, babagsak pa market bukas hanggang bago magtanghali. Magpapump ata sa gabi after ng down. Sabi niya, buy the dip. Sabi dito ni Big CMF, buy the dip lang hanggang may pera. Si Book, shoutout sa iyo. At si John Rex Cabrera ang nag-champion, mga lodi, no? Siya yung number 1. Ayan. Ayun yung news natin for tonight, mga idol. So, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, lalo na kung umabot kayo dito. Sa mga wala pang crypto exchange, mga lodi, check nyo yung BitGet dyan sa description sa baba ng ating video, mga idol. At syempre, kung gusto nyo manalo ng pa-Gcash ni Boy WhatsApp sa January, mga idol. Ay, December pala, sorry. January tuloy, oh. Sa December, punta kayo at mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Mamimili siya ng 5 na person para bigyan niya ng 500 pesos, no, mga lodi, sa lahat ng nag-subscribe sa kanya. So, ayan ha. Shoutout mo yung mga subscriber mo ha. So, ayan. Kita-kits tayo, mga idol. Magandang gabi sa inyo. Ingat ngayon. Maulan na gabi, mga lodi. Kita-kits tayo bukas ng umaga. No? Magandang araw at... What's up? Subscribe to Clovis Gaming. Subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, there's bonus and discounts in the link description. Also, I don't know how to shout out. Sabi mo lang, shout out to all my subscribers. Oh, okay. Shout out all to my subscribers. If you don't subscribe to me, I'll become that demon. How about you?